So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, eto na yon. Gusto ko kayong bigyan ng napakagandang ending regarding dito sa Chetae Brick. Maganda na to kasi i-edit to ng pinakamalupit ko na editor sa buong Pilipinas. Okay. First, mga kahombre ko, dito kasi nagsimula ang lahat. Nag-message si Ronnie, kasi naalala nyo lahat, diba? Few days back, nagkandaleche-leche si Facebook. Nawala si Facebook, diba? Ilang oras nawala yung mga platforms. Bigla ngayon, mga... Ayun na nga, nagkawala-wala yung mga platform. So, pati ako guys, naano din ako dito sa platforms ng Facebook na to. Piyagbintangan din ako katulad din ni Boy Tapang. Ni Cherry White. Piyagbintangan si Cherry White ni Boy Tapang na hinak yung Facebook. Pati ako, piyagbintangan na hinak ko daw yung Facebook. So, mamaya ko na yung story time na yan. Mamaya ko na yung ikikwento tungkol sa inyo guys. Ipagpatuloy natin ang video na ito. Boss, nag-message si Ronnie, aka Boy Tapang, kay Cherry White, stating, kita-kit sa Tulfo, pinapahack mo pang account ko ha? Ayos, kilala kita. Wala nang ibang nagpapagawa nito. Magaling ka dyan, di ba? Pinapahack mo account ko dahil nasa yung ID ko, dun ka iiyak kay Tulfo. What? What? Bro, what are you talking about, man? Sabi ni Cherry, ang kapal naman ng mukha mo, nagko-content kami dito, lahat kami na log out sa Facebook. Di ba nangyari din sa inyo, di ba? Ngayon, ulul ka, bukas ka lang, doon tayo sa Tulfo. Walang iyakan dahil matrace to lahat. Kala mo ha, wag mo ko lokohin, kilala kita. Gaya ng dating pinapagalaw mo sa kilala mo sa Meta. Grabe no guys. Pwede naman nila pag-usapan, ipapatulpo pa no, para talaga sumikat. Sikat na nga si Boy Tapang, papasikatin niya pa lalo yung sarili niya. Tutuluyan kita bukas. Tas may kadugtong pa to mga boss, dito sa message na to, na nilabas ng isa sa mga kaibigan ni Cherry White, kung saan nagsasabi si Boy Tapang na kesyo, yun daw nanay ni Cherry White, nagkaroon daw sila ng video, kung saan pinakat daw ni Cherry White yung scene na yon kasi ngiwi daw ng ngiwi yung nanay ni Cherry White. Kumbaga, pinapabuluhanan niya na yung nanay daw ni Cherry White ay addict. Now, Boy Tapang, paano mo mapapatunayan yung mga allegations mo sa tao na si Cherry White? And so pati yung ano nga po guys ni ng nanay ni Cherry White, pinakat daw yung video kasi nga daw ayun nga, napanood nyo naman yung ngiwi daw ng ngiwi, ewan ko lang kung napanood nyo yung vlog nila, na ngiwi daw ng ngiwi yung nanay ni Cherry White. So, hindi ko alam kung bakit ngiwi ng ngiwi yung nanay ni Cherry White. Ayun naman, pinabulaanan naman po ni Boy Tapang na parang addict daw yung nanay ni Cherry White. So, grabe, napaka-judgmental ni Boy Tapang no. So, sorry dyan sa mga nasasagasaan po sa mga viewers po, tsaka sa mga idol po ni Boy Tapang. So, papakita ko lang po ang... Hindi po ako yung nagsasalita. Ang nagsasalita po nito si Boy Makagagwa. Tinitignan ko lang po yung opinion po niya. Papaano mo yan mapapatunayan na addict ang nanay ni Cherry White? Sabi mo, pwede ka anytime magpa-drug test. Sino ka ba? Ikaw ba si Lord Ronnie Suan? Para pilitin mo ang tao na magpa-drug test? Si Tulfo nga nagtatanong pa. Gusto mo bang magpa-drug test? Gusto mo bang magpa-lie detector test? Di ba si Tulfo ganun pa? Ikaw putang ina, sabi mo, kaya mong obligahin sila na magpa-drug test. Sino ka namang Poncio Pilato ka? Are you stupid? Or are you stupid? So, dun pa lang Boy Tapang, game over ka na. So, pangalawa, sobra mong nervyoso. Ang tawag ko nga sa'yo, actually, hindi ka na dapat si Boy Tapang, ikaw si Boy Nervyoso. Natuto ka na rin ba magdroga sa Maynila? Kasi, alam mo yun, para kang paranoid. Paranoia yung kalaban mo ngayon. Ba't pinangungunahan mo yung mga kaganapan? Ewan ko po, dati ito si Boy Tapang, mahirap lang din po ito dati si Boy Tapang Pero, hindi ko naman siya nakikita kasi medyo hindi ako nag-update sa mga video niya Nababaitan naman ako kay Boy Tapang, tumutulong naman sa mahihirap. Pero, ewan ko, habang yumayaman siya, ewan ko kung totoo yun Medyo yumayabang daw. Pero di ko lang alam yung mga opinion kasi iba-iba yung opinion natin Wala namang ginagawa si Cherry White sa'yo. Yan naman napansin ko, hindi ko pinagtatanggol si Cherry White because I don't care about that fucker. Ang sa akin lang, bine-breakdown ko lang yung mga kamalian ng gunggong na to for you to learn. Anong ginawa sa yung mali ni Cherry White, Boy Tapang? Yun ang tanong ko sa'yo. Sabi mo, pinagbubugbog ka, kinuchilyo ka na ikaw na yung pangalawang sasaksakin, yung isa kasi... Grabe, pinagkukutsilyo Kung pinagkukutsilyo, dapat may sugat-sugat na yan Wala nga siya napakita sa video na may sugat pinagkukutsilyo daw. Tuluyan, ikaw, munti ka na masaksak. Hawak niya kutsilyo para siyang demonyo. Sasaksakin niya ako.
Lumapit siya. Ginagano niya ako. Ako may ilag ng ilag. Nasaan ang patunay? Ilabas mo nga, Boy Tapang. Ilabas mo yung mga video na pinagsasabi mo para makita namin. Kasi as of now, puro allegations yan. Paano kami maniniwala sa'yo? Who cares, man? Isa pa, Ronnie. Tulfo. Oo, papatulpo ko yan. Ano bang makukuha ni Tulfo sa'yo? Viewers. Yun lang, di ba? Pare-parehas lang naman tayong pasikat dito kasama na si Tulfo. Real talk. Hindi ba, Boy Tapang, sa tingin mo may mas mahalaga pang matutulungan si Tulfo kaysa sa kabulastugan natin na to, na mga influencers? Bakit? Kasi nervyoso ka, may paranoia ka na, puta, kukuhanin yung Facebook ko, mawawala yung Facebook ko, mawawala yung Facebook ko. Ikaw ata yung addict eh. Kasi, tangina, nangyari sa lahat na nalag out lahat ng tao sa buong mundo sa Facebook, ikaw lang hindi. Tas straight away, minessage mo agad si Chero, ay, hinak mo ko, well, tangina, man, chill. Paranoid siya agad, no guys, sobrang paranoid. Di man lang nagtanong, ay ikaw ba na ano ka ba pre? Yung mga kaibigan niya o kakilala niya, ay naglagout ba yung Facebook mo? Ay naglagout ba yung Facebook mo? Agad-agad siya ng ganun, ng bintang agad siya na hinak yung Facebook niya. Hindi mo na siya nagtanong sa kakilala niya o kaya kalapit niya. Ang dami niya namang kadikit dyan, tsaka kalapit niya. Bigla pa siya nagganon yung ginawa niya, no? Ng bintang agad. At ang mas mahigit pa doon, pinagbintangan niya yung jowa niya na si Cherry White. Grabe, galit na galit eh, no? The fuck up. Bakit? Kasi kapag nawalan ka ng platform, mawawalan ka rin ng buhay. Yan, kaya ka sobrang kabado. Kaya napa-message ka agad without hesitation, without thinking of anybody else, kundi si Cherry White lang. Magaling kang kupal ka talaga. Legit. Ronnie, ibang-iba ka na. Sobrang kupal mo na talaga. Totoo. Lalo na sa live mo kagabi o kahapon. Grabe, man. Iba na yung kakupalan mo. Level 1 million na. Promise, man. Iba. Labas tayo ng mga evidences. Itinatanggi mo na hindi naging kayo. Okay? Sabi mo dito sa isang comment, di ko nga alam eh, nagkajowa pala kami niyan. Kala ko content lang. Isa pa to ha, may shinare ka. Sabi mo, let me make it clear that we are not in a relationship. Kunwari pa si Boy Tapang, hindi daw niya alam may kinakailan niya, nagsama nga sila. Grabe, no? Obvious ba Boy Tapang? Grabe ka makareact talaga kay Cherry White. That is just scripted content. Is it clear to all? Oh, yan. Ikaw yan. So, could you imagine, Ronnie, kung gaano ka kabulastog? Alam mo, Ronnie, ayan din ang mali mo sa Battle of the YouTubers. Ayan din ang minali mo sa akin, sa organisasyon, sa lahat, no, ng influencers na naapakan mo dahil sa sinabi mong yan noon, dun sa video na galit ka sa akin. Same situation lang to, Ronnie. Lumabas lang ang pagkawalang utang na loob mo at pagkawalang utak mo. Kasi, una sa lahat, nag-snitch ka sa BOTY. Sinabi mo lahat ng sikreto ng negosyo. Yung scripted, ganto ganyan. Everybody knows that. Pero inamin mo pa rin. So, mali ka na doon. Kasi, una sa lahat, may agreement ang BOTY at ikaw. So, nag-agree ka na eto, okay ako sa TF, okay ako sa gagawin, okay ako sa ganyan. Tapos, bakit ngayon, binalikan mo, di ba? After nito lang, nung nag-video ka against sa akin, na galit ka. Bakit mo babalikan? Eh, nag-agree ka doon na tanga ka, di ba? Ano ka, tanga o bobo? Aling ka sa dalawa? Same shit happened again dito kay dalawa. Ibig sabihin, nag-usap na silang dalawa, bakit pa kailangan ibulgar yun, di ba? Para saan? Para bakit niya isasabi yung ganun, ibubulgar niya yung mga scripted na ganun, no? Di ba? So, grabe yung ginawa niya, hindi muna siya nag-isip unang-una pa lang doon sa kay Cherry White. Doon sa Facebook na hinak daw ni Cherry White, hindi muna siya nagtanong sa kasama niya o sa mga kilala niya kung na-hack ba sila o na-block ba sila, bakit naging ganun yung Facebook nila, nag-block out or kaya nag-log out agad. Pangalawa, doon na yon, nag-usap na pala silang dalawa ni Makagago, pero ganun pa rin yung ginawa niya, ginago niya si Makagago. Grabe talaga yun, Makagago na nga ginago pa. Pagpatuloy natin. Cherry White. Let's say, sabihin na natin na content lang. Siguro nagkaibigan na kayo, nagkatuluyan na kayo, di ba? Isipin mo to, Ronnie. Pero same na pattern lang. Ibig sabihin, lumalabas talaga na yan talagang ugali mo. Kasi may agreement kayo ni Cherry White for sure. Kumita ka rin ng million dito sa mga content mo, sa pagpapasikat nyo, kumita ka rin. Pero sa bandang huli, inilabas mo pa rin lahat ng personal na baho ni Cherry White. Di ba ganun din ginawa mo? Personal na, ng BOTY, nilabas mo din. Kung sino yung nakatulong din naman talaga sa'yo, tulad ng Battle of the YouTubers, tulad ni Cherry White, tulad ko, siniraan mo rin sa tao. Dahil sa pagka-paranoid mo. Dahil sa pagka-defend. Ibig sabihin, lumalabas doon, parang wala siyang utang na loob kay Cherry White, tsaka kay Makagago, di ba?
Pero dapat kahit ganun, hindi siya dapat nag-overreact, di ba? Tinulungan ka na ng tao, tapos ganun pag ginawa mo, wala kang utang na loob. So, kailangan mo talaga, kahit sabihin mo na gano'n na, kailangan ko pa magkaroon ng utang na loob. Kailangan mo talaga magkaroon ng utang na loob kasi tinulungan ka na, di ba? Hindi ka makapunta sa ganung pagkakasuccess mo sa buhay or kaya sa mga ganung pagtutulong katulad ni Cherry White tsaka ni Makagago. Dapat magkaroon din ka talaga ng utang na loob. Huwag mo sasabihin na gano'n na sinusumbatan ka to ganyan. Huwag ka masyadong overreact, boy tapang. Mo dahil sa pagkatanga mo. Yun lang yun, man. Alam nyo mga ka-hombre ko, ito yung kaibigan na nakakatakot kaibiganin. Kasi paano ka kakaibiganin, nagiging totoo sa'yo, nagsasabi sa'yo ng mga sikreto niya yung kaibigan mo sa'yo, tas biglang nagsasabi sa'yo ng way kung paano mag-earn, ganito, ganyan, ganito gagawin natin ha. Bro, ito yung script natin sa video, bro, ito yung gagawin natin pampahype. Tas ilalabas mo din pala. Pagka Talaga yung nakakatakot, guys. Yung kaibigan mo na tinatawag na balimbing. Mag-uusap kayo okay sa harap, tapos pagkatalikod, sasabihin sa iba, ay yung tinatawag guys na balimbing guys ha. galit ka ng konti, na paranoid ka ng konti, uunahan mo na. Abnormal ka ba? Anong klase kang tao, anong klase kang kaibigan kung ganyan ang mindset mo, tanga ka? Walang mangyayari. So lahat ng mga tao, magiging iwas na sa'yo. Kasi ibang klase ka, man. May bago kang jowa. Ilan na nadali mo? Ilan na nakakantot sa'yo? Ano na? Tatlo na, Ronnie. Pang-apat ka na. Pagka nag-break kayo niyan, sa future jowa niyan, si Boy Tapang, ikakalat niya yan. Magla-live yan. Tangay na, apat na yung nakakantot sa'yo. Sabi mo, putang ina. Yung mga ganyang bagay, tulad ng sinabi mo na si Cherry White ay walker. Napakalandi mo! Kasi nga, galing siya sa lakad-lakad. Alam yun, sa English? Si Cherry White ay kumakain ng hotdog na expired. A girl died after eating expired hotdog. Grabe talaga napaka-judgmental ni Boy Tapang no. Akala mo talaga perfectong tao Ikaw ba si Lord? Pakabait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Merong matandang senador, si Cherry White. Ang dami mong bag, pero galing naman sa... Lolo! Binebenta ni Cherry White ang mga kaibigan niya, pati sarili niya. Pag nagiinuman sila, nirirituhan niya yung mga tropa niya na mga lalaki, babae. Ganun talaga si Cherry Toke. Kung inamin man sa'yo yan ni Cherry White, tolongges kang tanga ka, sa'yo na lang yun. Ipinagkati... Bakit pa kailangan sabihin niya yung guys, di ba? Grabe na, ano na nga siya no, yung parang success na siya, tsaka ano na siya, yung tawag dito, famous. Tapos kailangan pa niya sabihin yung mga ganong bagay, di ba? Talaga naninira siya ng tao no, hindi niya titignan yung mga nakaraan niya. Kung meron siya pagkakamali, kaya naman talaga siya perfecto no. Perfecto ka ba talaga? Perfecto para sabihin mo yung mga ganong mga bagay, di ba? Kailangan pa sabihin dapat private na yun, hindi yung ganun yung sasabi mo pa sa social media pa talaga no. Sino rin naman ang nakakahiya doon? Ikaw rin naman yung nakakahiya doon, yung feedback sa'yo ng mga, hindi lang ibang tao, kundi yung mga viewers mo. Imbis na yung viewers mo, lalayo na sa'yo dahil sa sinasabi mong ganyan. Wala ni Cherry White, if ever, yang mga info na yan regarding sa life niya, dahil nga naging magkarelasyon kayong putang ina mo. So, alam mo, yung paglabas mo sa sikreto nyo ay isang malaking katangahan, Boy Tapang. Kasi wala ka makukuhan simpatsya sa katarantaduan na nilabas mo na yan. Kundi nagmukha ka lalong gantong kaliit. Kung maliit ka na, dahil sa ginawa mong mga content, kasama si Cherry White, naging toxic ka na, mas lalo kang lumiit ngayon, Boy Tapang. Kasi yung mga ganyang bagay, wala na yan. Sikreto na yan. That goes to hell with you. Kapag namatay ka, ililibing yan kasama mo. Yan yun Kasi sikreto yan. Hindi yung ipinuputak-putak mo. For what, man? Anong makukuha? Yan katulad sa akin, di ba? Yung katulad mga ganyan. Yung unang-una talaga, bago pa talaga sumikat si Boy Tapang, viewers na ako ni Boy Tapang kasi yung mga napapanood ko ng mga content niya katulad dati. So, talagang viewers na talaga ako ni Boy Tapang, tsaka proud ako kay Boy Tapang. Pero habang patagal ng patagal, yan nga, hindi lang si Makagago yung nagsasabi sa kanya ng mga attitude niya. Meron pang ibang tao, yan, na nagsasabi sa tungkol nga sa attitude ni Boy Tapang, yan. Hindi namang lahat talaga, meron talaga guys na kapag pagka yung lumalaki na umuunlad na sa buhay, parang lumalaki na rin yung ulo. Pero hindi naman lahat hindi naman lahat, di ko nilalahat. Meron talagang ganun tao guys So, pagpatuloy natin. Kasi in the first place, bakit mo tinanggap si Cherry White? Kung alam mo na palang ganito siya.
Ba't mo pa rin siya dinali? Ba't mo pa rin siya nakipag-contentan ka pa rin sa kanya? Nakipaghalikan ka? Nakipaglaplapan ka? The way you said it, ganito pala siya eh. Ba't mo ginawa yun? Tanga ka ba? Real talk, man. Anong klase to, man? At isa pa, hindi mo ikakabango yung ikinabaho ng tao na tumulong sa'yo, na minahal mo, at na naging love team mo na legit sa camera. Sobrang mali nung live mo, Boy Tapang. Tama nga naman guys, tama nga naman. Yung katulad nga yung sinasabi ko kanina guys, yung mga viewers guys, imbis na manonood sa mga video niya, parang natatabangan na, parang ayaw na kasi, ay ganito pala to si Boy Tapang, parang pangit ng ugali ni Boy Tapang pala. Dati gusto ko siya, ganito yung ugali niya, pero parang ngayon nagbabago na yung ugali ni Boy Tapang. So kaya parang ayaw ko na yung ugali niya kasi lumalaki na yung utak niya, tapos ganito naninira pa siya ng ibang tao, ganito pala yung ugali nito. So parang imbis na tataas yung viewers niya, lalong bumababa dahil nga sa pinapakita niyang attitude. Nakakaliit ka ng pagkalalaki. Mali yung pinaglalaban mo na binugbog ka. Ano yan? Babae lang ang pwedeng magsalita. Hindi. Kasi in this case, talagang nasa punto si Cherry White. Eto, question, Boy Tapang. Kasi sobrang babaw mo na tao. Papaano kung hindi pala totoo lahat ng pinagsasabi mo sa social media? Tulad ngayon, Ronnie, talong-talo ka. Kasi hindi ka sinagot ni Cherry White. Sinagot ka ni Cherry White pero never kanyang binanggit at wala siyang sinabing masama sa'yo. Papaano kung kasuhan ka ni Cherry White ngayon? Alam mo mangyayari sa'yo, Ronnie? Yung milyon na kinita mo kasama si Cherry White, siguro naka 3 million ka, 4 million. Tansya ko. Kasama na yung online casino. Ubus yan plus stress. Kasi hindi to libelous. Super libelous yung ginawa mo. Like sobrang lala nung pagka-libelous nung ginawa mo. Tagos sa... Tama guys, kasi guys yung mga ganyan mga pagsasalita, katulad na may ebidensya siya, meron siyang video. So, meron talagang kaso yung mga ganyan. Ang kaso niyan, yung paninirang puri. Tapos nilalabas pa sa social media. Ang tawag diyan guys is cybercrime guys, yung ganyang kaso. At saka may iba pang mga kaso na pwede sa kanyang ipatang. O pwede po siya kapag kinasuhan po siya ni Cherry White. Yan sa mga pananalita niya na ganyan, na mga paninirang puri. Kaya dapat talaga hindi ka talaga basta-basta na nagsasalita ng ganyan na wala namang katotohanan at ebidensya. Puto, kitang-kita, wala kang maisasagot sa korte, Ronnie. Kasi sobrang foul yung ginawa mo, lalo na sa personal life niya. Papaano kung gawin yan sa'yo ni Cherry White? Putang ina, Ronnie, stress, ubus ang pera mo. 2 taon ang hearing ng ganyan. Ubus ka dyan, Ronnie, sinasabi ko sa'yo. Pray na hindi gagawin sa'yo ni Cherry White yan. Pero may iba akong kutob. Kasi usually si Cherry White, pumapalag siya talaga eh. I think dito, utak ang pinapagana niya and I think she's cooking something, man. Kasi parang medyo na-personalan na siya sa'yo. Ronnie, hindi ka maisasalba ng mga mongoloid mong tropa. Tingnan mo sinasamahan mo, Ronnie, lahat mongoloid, lahat tanga, lahat bobo. Sinusuportahan ang kaeng-engan mo. Yan ang nangyayari sa taong hindi nakikinig. Exactly like you. You're a fallen disgrace in this social media world. You're done, man. Tapos ka na, Ronnie. Kakancel ka na talaga totally ng internet ngayon. Ang saklap ng breakup ng Chetae, hindi na siya sobrang pangit. Exactly tulad ng na-preview ko. Kasi alam ko na to, man. This is an immature love team. Hindi to magwo-work out. Legit. Wala na. It's over. Hindi ko in-expect na si Boy Tapang ang lalabas sa talunan dito. Si Boy Tapang ang lumabas sa talunan, mga kahombre ko. Big time. Sa mga Bisaya ko, mga kahombre ko, huwag niyong babyhin yan. Kasi lalo lang magkakandaletse-letse ang buhay niyan. Let him learn. One love. Good fucking